Huwag kang pumunta ng Japan ngayong 2026 hanggang hindi mo napapanood ito. Alam mo, ang Japan po ay may malalim na kultura, lalong-lalo na ho nung panahon ng samurai. Ito po akala ho natin pelikula lang yung samurai, di ba? Yung parang napapanood natin yan. May American film pa nga yan na kesyo parang tinuruan sila pagdating sa Art of War. Alam nyo po, totoo po ang karamihan dyan. Yung disiplina, respeto, at yung honor. Yan po ang kanilang kultura noon pa lamang. At bit-bit nila yan kahit ngayong moderno ng panahon. Kaya panoorin mo ito dahil dito mo malalaman kung ano ang dapat mo munang ayusin bago ka pumunta ng Japan at hindi magmukhang tanga. At higit sa lahat, hindi nakakainis. Kasi alam mo mga kababayan, pag pumunta ka ng Japan, magiging kamote ka kung hindi mo napanood ito. Panoorin mo ito hanggang dulo. Lalong-lalo na doon sa last part, may sasabihin ako at ikikwento sa inyo experience ko mismo. Kaya importante nyo hong panoorin ito. Dahil nga malalim ang kultura nila, ito ang number 1 dapat. Adjust to their culture. Ano ibig sabihin yan? Hindi sila ang mag-a-adjust sa'yo, ikaw ang mag-a-adjust sa kanila. Tulad ng halong nakaraang kong video na sinabi ko nga ho noon, para kang pupunta sa isang bahay na merong mga rules and regulation yung nanay doon. Halimbawa, diba sa bahay, pag pupunta ka sa kapitbahay mo, kung sa bahay ninyo ay pwede kang pumasok ng nakatsinelas o nakasapatos, may mga bahay na hindi ka pwedeng pumasok doon na nakatsinelas o nakasapatos, kailangan mong tanggalin. At hindi mo pwedeng ipagpilitan, oy, papasok ako dyan kasi nakasanayan ko nakatsinelas, nakasanayan kong nakasapatos, papasok ko nakatsinelas at nakasapatos dyan. Hindi pwede. Anong halimbawa nito? Kung ikaw, maingay ka, ikaw ay madaldal ka, ikaw ay malakas ang boses mo sa publiko, hindi pwede sa kanila yan. Sa katunayan, may one time nga dyan, nakita ko ang daming gathering. Ang daming mga Hapon. Mga matatandang Hapon at saka mga middle age, mga 30 to 50 o 30 to 40 na Hapon. Nag-gather sila. Alam mo, nung nagkikwentuhan sila, nagulat ako. Bumubulong sila as in. At yan, ganun-ganun lang sila. Bulungan. Alam mo mga kababayan, sa atin, sa Pilipinas, hindi pwede yan. Alam mo naman sa Pilipinas, pag nag-uusap, para laging lasing, di ba? Laging ang lakas ng boses. Lalo na meron pang bahagi ng ating lugar sa Pilipinas na kung saan talagang, ganire dito o ganito, kailangan nagsisigaw. Hindi ko nilalait yun dahil una-una taga doon ako. Naalala ko noon yung lolo ko, ang aking yumaong lolo, yung sa mother side, ano ko ho yun Pag siya darating na ng bahay, asahan mo, nandun pa lang sa gate, nadidinig mo na hanggang dun sa kalikuran ng bahay nyo. Madidinig mo boses niya. Kasi ganun dun yung kultura doon, hindi ako kung kultura yun, ganun doon sa amin, sa Laguna yun, sa San Pablo. Talagang ang lalakas ng boses. Diba? Wala namang masama doon, nakasanayan lang talaga natin. Ngunit, pag pumunta ka ng Japan, isang bagay yan na dapat mong ilagay sa utak mo. Bawal ang maingay. Ayaw na ayaw nila yan. Pwede lang mag-ingay sa kanila pag nandun ka na sa beer house, yung tinatawag na izakaya. Sa katunayan, bawal din po yung nakaka-istorbo ka, nabibwisit yung kasama mo. Ganon sa kanila. Bawal ka talaga nakaka-istorbo ng kapwa. So ilagay mo na kagad sa utak mo yan, bawal ka maingay. Pag mag-uusap kayo ng pamilya mo, kunwari kayo magbabakasyon, literal, magbulungan kayo. Hindi yung, saan ka punta? Punta lang ako dyan sa convenience store. Hindi pwede yung ganong kalakas ang boses. Kailangan talaga hihinaan mo. Kaya nga papansinin mo, di ba, minsan niloloko natin yung mga Japanese, gumaganon-ganon. Hindi lang ho dahil gumaganon-ganon, hindi lang ho dahil nagpapakit sila. Isang bahagi yung nagpapakit sila. Ganon yung yung pagpapakit nila. Pero kasi yung tinis ng boses, hindi masyadong, diba yung malakas ang boses na from diaphragm, hindi ganon. Kaya ganon lang sila. Lumalakas lang ang boses nila.
Pag nakikipag-away na sila, yung gumagano sila. Yun yung ibig sabihin, pinaririnig nila na matapang sila. Ganun lang yun. Pero bibihira mo yun. Makikita mo lang yan pag sa madaling araw na, pag mga lasing na, yung mga doon na lang nagkakasigawan minsan yung mga magkakaibigan. Pero doon sa mga lugar lang. Pero pagdating sa train station, sa bus station, saan ka nakakita sa bus station na grabe, akala mo nananalangin yung mga tao sa tahimik eh. Oo, walang biro. Ako, sumakay kami. Ako, trip na trip ko sumasakay ng bus kasi, ewan ko ba, parang sa kanila, everything is solemn. Everything is tahimik, silent. Kaya nga sinasabi nila pag pumunta ka doon, para magiging peaceful yung heart mo. It's either you will get lonely because it's too quiet or magkakaroon ka ng peace. Sa katunayan, yun na nga nakasanayan ko yung pagpupunta ka ng coffee shop. Walang nag-uusap, walang nagkikwentuhan. Kung meron man magkwentuhan, bulungan lang. Diba? Tapos, nagagawa na yung mga tao, nagko-computer lang, nagtatrabaho lang, tahimik lang. Ganun. Kaya ikaw ang mag-adjust. At isa pa, maayos at may disiplina sa kanila. So, pangkaraniwan o yung pangkalahatan, talagang maayos at madisiplina sila. Malinis. So, hindi ka pwedeng basta-basta tapon kung saan-saan. Kasi nakakahiya eh. Sa totoo lang, ako minsan mahihiya ka kasi yung mga nagtatrabaho sa kanila, matatanda. As in, lola mo na, lolo mo na, hindi na nakakatayo ng diretsyo, nakayuko na. Tapos, pupulutin kahit kapirasong dumi. Sa kalsada ho ito Hindi ako nagbibiro. Ako mismo nakikita ko to pupulutin. Kaya kung ikaw merong respeto o merong kang masasabi mong disiplina, talaga mahihiya ka magtapot kasi ganun kalinis. So, oo, merong mga maruruming lugar din sa Japan tulad sa mga Kabukicho, not really the whole part of Shinjuku, sa Shibuya, basta kung saan nandoon ang mga kabataan. Yung mga kabataan ng Japan na medyo yung kanilang isip hindi na ganun. Medyo nahaluan na sila ng Western world. Haluan na sila ng pagiging kamote, mga kabataan. Pero karamihan pa rin, in general, malinis ang Japan at disiplinado ang tao. Kaya dapat, pag pupunta tayo doon, ilagay natin sa utak natin yan na hindi ako basta-basta pwede magtapon sa tabi. Hindi ako dudura-dura. Alam mo yun, hindi pwede yun. As a matter of fact, manners sa kanila yun. Kahit yung sisinga, siyempre sisipunin ka, nakakahiya minsan. Kahit ako, siyempre nakasanayan mo, may tissue ka, sisinga ka, nakakahiya. Kaya patago mo na lang gagawin. Kasi nga, again, it's del culture respeto, disiplina, malinis, maayos. So, dapat ganun. As a matter of fact, isang bagay nga mapapansin mo doon, wala kang makikitang basurahan. Kasi nga po, yung trash mo, iuuwi mo, itatapon mo sa bahay nyo. Ganun dapat. O di kaya naman, sa convenience store, kung may bibiling ka, at tatapon mo yung halimbawa, yung inuman mong kape, meron tapunan doon. Hindi mo dadalhin sa kalsada at maghahanap ka ng basurahan. Walang basurahan na makikita sa Japan. Napaka-rare. Ika nga, siguro mga 1% na may makikita kang basurahan na nasa labas. Kasi nga po, ang prinsipyo nila, kalinisan, malinis sila sa kanilang kapaligiran. So dapat, iuuwi mo yung basura mo. Second, learn a little on their language. Ulitin ko, napakahirap po nito pero dapat mong matutunan. Kailangan kang matuto kahit papaano ng kanilang lengguwahe. Mahihirapan ka because they will not adjust for you. Alam mo, nung una kong mga punta sa Japan, may part sa akin na nabibwisit ako. Kasi parang ang daming turista dito. Gustong-gusto kayong puntahan ng mga turista, pero ayaw nyong matuto mag-English. May part sa akin na naiinis ako. May part pa nga sa akin doon na dumating ako, dito marunong ako mag-Ingles. Ako ang magaling mag-Ingles. Sa Pilipinas kasi, kailangan tama yung grammar mo. Sabi ko doon sa Japan noon, unang mga tungtong ko doon, dito, kailangan na ako ang magaling mag-Ingles kahit mali-mali. Kasi kayo hindi kayo marunong. May part ng ganun. Kasi nga po, sa kanila, ayaw nilang mag-adjust sila para sa ibang tao o sa gaijin, sa foreigner. Gusto nila ikaw ang mag-adjust sa kanila. Ikaw ang matuto. As a matter of fact, merong mga restaurant, may mga pub,
Kung hindi ka marunong mag-Japanese, hindi ka makakapasok. Paano mo malalaman yan? Makikita mo yung sign sa labas. Pag walang English, ibig sabihin, you're not welcome. Kaya nga may makikita kang mga restaurant or pub na nakalagay dyan, foreigners, okay. Pero pagka wala talagang English, babasahin mo yung mga sign sa labas, walang English, ibig sabihin, huwag kang pumasok kung hindi ka marunong mag-Japanese. Hindi sila yung patay gutom sa customer kasi maraming parokyano sa kanila na lokal na Japanese. So bakit ka ipagpipilitan nila at napakahirapan na magsenyasan, mag-translate, although may translation naman, pero as much as possible yung basic, yung pag-order, yung mga simple Japanese words. Hindi lang yung arigato, alam natin, yung puro yun ang laging sinasabi, arigato, hindi. Kailangan basic, yung pagkuha ng check, pag-order ng tubig, pag-order ng rice. Kailangan may basic knowledge ka kung ilan kayo. Kasi pagpasok mo pa lang, sasabihin mo na kung ilan kayo. Although you can sign it, pero as much as possible, for them, learning their language is a sign of respect to them. Follow rules kahit walang bantay. Pangatlo yan. Anong ibig sabihin? Kasi alam mo, in Japan, dahil nga sa modern ito, puno ito ng camera. Hindi porket walang pulis, hindi ka nasusunod. Delicates ka dyan. Dahil hindi mo alam, nakabantay sila dyan. Alam mo, meron niya akong yung hotel na lagi kong ini-stayan dyan. Akala ko nung una, wala lang. Kasi yung security guard dyan, nakatulala lang. Gaya lang siya. Nakatulala lang siya. Para ba siyang, alam mo yung, yung mga bantay dun sa mga classic film ng mga Japanese na nakaganyan lang. Pasok ako. Pagtaas, mapapansin mo, bakit parang alam nila? Napag-alaman ko, kasi may kakilala tayo doon na empleyado. Napag-alaman ko, pagpasok mo pala, merong CCTV. Malalaman kung saan ka naka-check-in, kung anong room mo. Tapos at the same time, yung guardian doon, security doon, paglagpas mo sa kanya, ibubulong niya, may papasok. Tapos, yung nasa taas, titingnan ko sino yun. Hanggang makaabot ka sa taas. Hanggang makaabot ka sa elevator, hanggang pagpasok doon sa elevator mo papunta sa room. Nakabantay. Ano ibig ko sabihin? Doon pa lang, hindi porket wala ka makikitang nakabantay. Kasi sa atin, mayat maya meron nakabantay ng security. Pag sinabing no smoking, no smoking. Kung ayaw mo ma-penalty, huwag mo nang gawin. Kahit walang nakabantay kasi may camera dyan. Again, there is an exemption to the rule. Ibig sabihin, may mga lugar na talagang meron kasi lugar sa Japan na na yun lang naman yun. Yung talaga medyo yung tao doon, walang disiplina. Pero the rest of Japan, ganun po. Alam mo, kahit nga ako sa tawiran natatawa nga ako kasi minsan may tawiran na wala naman dumadaang masyadong sasakyan. As in, siguro sa isang oras, may dadaan na isang sasakyan lang. Imaginein mo yun. Pero yung mga tao, hindi pa rin tumatawid. Basta nakapula yung pedestrian. Sabi ko, ang weirdo nito. Pero, pag lumakad ka lang ng kapiraso, pwede ka na tumawid kasi wala na sasakyan doon. So, wala pang 10 segundo ka lumakad, pwede ka na tumawid. Sa loob-loob ko, kung gano'n naman pala, ba't di ba ako tumawid dito? Pwede na naman pala akong tumawid sa tabi. Kasi nga po, yun yung tinatawag nilang, kahit wala nagbabantay, may camera dyan. At pag na-timingan ka, good luck sa'yo. Kasi ang mga penalty nila ay hindi katulad ng penalty natin dito na sa Pilipinas, panareklamo natin pag tinaasan ng penalty, sasabihin natin anti-poor kagad. Hindi Walang ganun-ganun anti-poor doon. Basta yung penalty malaki. Ganun doon. Pang-apat, huwag kang pupunta sa Japan kung tamad kang maglakad. Ibig sabihin talagang maglalakad ka ng maglalakad. Papunta ng restaurant, papunta ng parking, papunta ng train station, kahit saan ka pupunta, kahit dun ka sa hotel mo, minsan palalakarin ka pa ng mahaba. Ganon talaga dun Kasi sa kanila, parang normal yun. Yung maglakad sa kanila is just normal, part of their daily routine. Maglakad ng maglakad. Alam mo, nung unang punta ko doon, naalala ko, hindi ako ready. Dinala kami nung aming sponsor, si Doc Eric Yapwangko ng Icon Clinic. At first time ko yun na kasi before, yung mga pagpunta ko pa before, lagi kami nakasasakyan dahil nga show yun ng Mocha Girls. Pero this time, pasyal na. Alam mo, walang biro po
Sumakit po talaga yung hita ko to the point na hindi na ako makalakad. Tapos tinatawanan nga ako nila dahil sa Japan, talagang importante na maglakad ka ng maglakad ng maglakad. Actually, isa yan sa mga bagay na gumising sa aking diwa nung panahon na yun. I will never forget that story. Na lahat sila nakakapasyal. Ako po, hindi nakakapasyal. Bakit? Kasi ang laki-laki ko, ang taba-taba ko, tapos hindi pa ako naglalakad. Yung tamad ka, sa Pilipinas kasi, hindi normal sa atin na maglakad. Bibigyan ko na lang kayo ng halimbawa. Yung jeep natin, panay ang tigil. Bakit? Ayaw maglakad ng tao. Yung halimbawa, titigil dito, hindi pa siya bababa. Kasi, doon lang, banda doon, mga after 1 minute, doon pa yung kanyang pupuntahan. So, hindi pa siya bababa dito kahit tumigil na, ipaparahin niya pa uli doon after 1 minute. Kaya nga nagkaka-traffic sa atin, hindi nyo napapansin? Kasi yung mga jeep o tricycle, yung mayat-maya tumitigil. Bakit? Tamad maglakad ang Pilipino. That's the truth. Real talk lang. Tamad po tayo maglakad. Talagang, alam mo yun, eto, ilang steps lang, patitigilin mo na naman. Ba't di ka pa bumaba? Para hindi na makasagabal doon. Kasi nga, tamad tayo maglakad. Doon po, yung mga bus station, yung difference ng bus station to the next bus station na titigilan, 10 to 15 minutes ang layo or more than. Ganun kalayo. Yun ngang sasabihin sa'yo na, hindi, pag tinanong mo, di ba? Malapit lang, dyan tayo pupunta, malapit lang yan. Yung malapit nila, it's a 15 to 20 minutes walk. Could you just imagine that? Matagal po yun, ang haba nun. Ganun ka-normal ang maglakad sa kanila. Kaya kung may plano kang pumunta ng Japan, ngayon pa lang mag-walking ka na. Hindi sapat ang 10,000 steps dyan. Minimum yun, 10,000 steps. Kung gusto mong makalakwatsa sa Japan. Ako nga, tuwing nagpupunta ako ng Japan, is usually 15,000 to 20,000 steps. And mahaba ho yun. That's more than an hour of walking. Maybe 3 hours of walking entire day. Kaya nga din, no wonder, they are healthy. Because the benefits of walking talaga namang maganda sa katawan yan. Ang haba po ng lakaran doon. Going to the next station, ang hahaba po ng paglakad mo, pagbaba mo, lalakad ka pa uli. Although, ang kinagandahan naman sa Japan, walking talaga place. Ibig sabihin, napakaganda ng ng lakaran. Merong sapat na lakaran, hindi yung may manhole bigla, may nakaharang bigla, may motor bigla, walang ganun. Talagang meron kang space para maglakad ng maglakad. In fairness, yun dapat sanang maganda sa atin. Kaya rin naman nakakatamad maglakad sa Pilipinas ay dahil dun sa bagay na yun. Na ang hirap-hirap maglakad sa atin, mag-walking sa atin, aside from ang ingay, putang ina, kaliwat kanan, ang ang ingay talaga. Pangalawa, yung usok na mga hanggang ngayon, hindi ko maintindihan ng Pilipinas may smoke belching rules na nga tayo, laws. May ganun pa rin sa kalsada. Kasi nga, inutil din tong gobyerno na wala naman nag-i-implement. Di ba? Minsan mag-aaway pa yan ng local government. O hindi, dapat kayong local government ang mag-implement. O dapat kayong national government. Actually, doble-doble na nga. Alam niyo kung bakit? Meron tayong police na supposedly mag-implement ng batas. Mag-implement ng ordinance ng mga LGU. Meron tayong MMDA na dapat mag-maintain ng kalinisan at mag-maintain ng kaayusan sa Metro Manila. Tapos meron pa tayong local government, mga traffic enforcer na dapat sana mag-implement. Ang dami sanang mag-i-implement. Ewan ko kung baka tamad din talaga yung nag-i-implement. Kaya ganito ang Pilipinas. Di ba? Kasi doon dalawa lang May pulis na paikot-ikot, naglalakad talaga. Tapos meron din yung mga, lalo na doon sa mga inuman, yung mga naka-green vest na malalaking tao. Ayun po ay para pagbawalan ng tao na manigarilyo at saka may mga bawal doon, yung parang mga local laws. Yun. At ang dami ho din yan.
Kaya sabi ko, at sila ho'y talagang nakabantay. Hindi sila nagkikwentuhan, hindi nagse-cellphone ha. Hindi yung sa ating kasi parang wala talagang yung mga traffic enforcer pa parang mga sanggano. Sa totoo lang ha, parang mga sangganong dinamitan. Kung hindi naman sangganong dinamitan, parang mga tambay sa kanto na dinamitan. Parang ganun. Doon hindi. Pag sinabi mong pulis, matikas. Pag sinabi mong yung parang peace and order na staff doon, matikas. Nakaganyan lang oh. Nakatingin lang sa'yo. Minsan nga gusto kong kausapin kasi parang paano nila natitiis yun, hindi nagsasalita tapos nakatingin lang ng ganyan. Talaga nag-i-scan sila. Sabi ko, pambihirang buhay, oo. Kaya na lang din yung disiplina doon talaga namang makikita mo. Yun po ang pang-apat na nga ba ito? Yung dapat mong matutunan. Maglakad. Kaya bago ka pumunta doon, maglakad ka na dito sa Pilipinas na mahaba. Kung wala ka naman malakaran, mag-build ka ng muscle legs. Leg muscle. Kailangan mo mag-sit-ups. Ang tawag doon, mali. Squats pala, hindi sit-ups. Squats. Kailangan mo magganyan para lumakas yung muscle mo. Susunod, respect personal boundaries. Anong ibig sabihin po nito? Alam mo, isa sa kanilang napaka-importante ay yung personal space. Although kung isipin mga medyo weird kasi mga nakikita mo sa YouTube, di ba, yung mga nagsisiksikan sa tren. Lalo na pag rush hour. Oo, tama yun. Pero once lumabas ka na sa kalsada, mayroon silang tinatawag na personal space. Huwag kang didikit. As a matter of fact, doon sa kanilang pedestrian, kunwari doon sa tatawid, yung nag-aantay tumawid. Noong una, nagtataka ako kasi ang dami pang space. Bakit tumatayo sila magkakalayo? Para bang naka-social distancing sila? Matik na sa kanila, naka-social distancing sila. Wala pang pandemya, naka-social distancing. So, ang ginagawa ko noong una ko mga time, sumisingit ako sa harap para makatawid ka agad pag nag-green na. Tapos na-realize ko, sandali, may mali eh. Bakit hindi ni ginagawa nung iba na pumunta sa harap? Kahit may space when I say space, I think 2 to 3 person na pwede kang tumayo doon. Alam mo yun, parang hindi ko nga matatawag na singit yun kasi may space eh. So, hindi singit yun. Di ba? Nandun eh. Yung pala, talagang sinasadya nilang magkaroon ng space. Kasi ewan ko, it's just boundaries. This is my space, so wag kang dumikit sa akin. As a matter of fact, sinubukan ko nga yun minsan, yung didikit. Hindi naman didikit. Kasi gusto kong, alam mo, pag nandun ako, nag-o-observe ako eh. So gusto kong testingin kung dahil ba sa personal space, kaya sila magkakalayo. So medyo tumabi ako dun sa isa. Syempre, tabi tayo. Hindi babae yung tinabihan natin. Salaryman, lalaki. Salaryman nga eh. Di tinayuan ko. Alam mo, umusog siya ng konti. Para bang nagbibigay siya ng, yan, may space ka, may space ako. Parang ganun. Alam mo, natuwa ako, sabi ko, aliw to Ganun pala talaga sila. May boundaries. Kaya dapat, pagdating mo doon, ilagay sa isip mo, personal space. Personal boundaries. Importante sa kanila. Lalo na sa open space. Siyempre, sa mga restaurant, masisikip. So, talaga magkakatabi kayo. Pero pagka lumabas na kayo ng restaurant, lumabas na kayo ng train station, maluwag na, personal space, kailangan yon.
respect Japanese time. Naku po, napaka-importante niyan sa ating mga Pilipino. Kasi talaga tayong mga Pilipino, pagdating sa oras, sinabing 9 o'clock ang meeting. 9 o'clock pa lang aalis ng bahay. Tapos darating na 9:30, sasabihin, traffic. Parang ngayon lang tumira sa Pilipinas na may traffic. Di ba? Hindi ho. Kaya nga sa kanila pagka nalilate yung mga tren, nag-a-apologize sila. Kasi napaka-importante nun yung oras ng tren. Kasi may oras yun nakapaskil yun, nakalagay sa Google yun, may oras yun. Dapat masunod yun. At alam nyo ba, kunwari, na-late talaga yung tren sa oras. Tapos dahil doon, na-late ka sa opisina mo, pwede kang parang kumuha nung kanilang, hindi ko alam kung ano tawag doon paper doon sa train na na-late yung train na yon. Bibigyan kanila para i-present mo ngayon doon sa boss mo, sa opisina mo. Kasi nga, sa kanila, pag sinabing 8 o'clock ang simula ng trabaho, bago mag-8, dapat nandun ka na. Hindi yung, eto kasi ugaling Pinoy. Naalala ko to. Nung, kaya nga sa amin, no, sa Mocha Girls noon, may batas ako na pag sinabi kong call time 7 p.m., dapat naka-makeup na. Ibig sabihin, hindi yung darating doon, tsaka ka palang magme-makeup. Naku po, sabi ko sa inyo, ang tinding penalty sa akin nun. Pag dumating ng hindi naka-makeup, tas doon palang magme-makeup, penalty sa akin yun. Bawas kalhating sahod. Ganong katindi yung, kasi nga, I mean, if other people can do it, why not us? To the point, banda kami, pero meron akong bit na, alam mo yun, yung hindi pala ganun. Pinipress mo yung thumb mo, kasi pag gano'n, madadaya yun Pe-press mo yung thumb mo, i-register mo yung thumb mo, pe-press mo. Pagdating mo, kailangan i-press mo yung thumb mo. Pag may late ka ng 1 minuto, 2 minuto, naku, penalty ka sa aking malupit. Ganun. Kaya marami rin nagkikwit sa Mocha Girls Yung pansinin ninyo, nagpapalit-palit. Kasi stricto po kasi ako manager. Kasi nga sa akin, huwag tayong maglokohan. Hindi yung 8 o'clock ang call time, sasabihin mo, sir, nasa labas na ako, 8 o'clock, dumating na ako, nasa labas ako, pumasok lang ako ng 9:00. Yung mga ganong, mga jokish na mga artist. Kaya nga, yung mga, di ba, yung mga events sa Pilipinas, mga organizer, lagi nilang kino-call time na maaga yung mga artist kasi alam nila na late. Ako, sinasabihan ko yung organizer, sabi ko, anong oras ang performance? Kuwari ang performance, 10:00. Okay, 10:00. Kasi yung iba nagpapa-call time ng 5:00, 4:00. Kasi alam nila malilate, so darating yun ng mga 8:00. Gago, di ba? Ako hindi. Pag sinabi nilang 10:00 ang simula ng performance, 8 o'clock, na andun ng Mocha Girls, kumpleto na sila. Pag hindi sila kumpleto ng 8 o'clock, may penalty sila sa akin. Talagang, there was even a point na pag hindi ka dumating on time, magpe-perform ka ng walang sahod. Kasi nga po, napaka-importante niyan. Alam nyo ho ba, sabi nga nila, dahil sa tindi ng traffic sa Pilipinas, dahil sa mga nalilate sa Pilipinas, ang laking nawawala sa ekonomiya ng Pilipinas, which is true. Kaya nga ngayon, pahirap na ng pahirap sa Pilipinas dahil patindi ng traffic. Ito'y malaking issue sa Pilipinas. Sa katunayan, ako naniniwala na hanggang hindi tayo magkaroon ng klase ng federal style of government, walang mangyayari pagdating sa traffic. Kailangan talaga maging pantay-pantay ang sahod mula sa probinsya hanggang Maynila. Or else,
mapupuno ang Maynila ng tao na kung saan magdudulot ng matinding traffic. Kasi siyempre, hindi ko masisisi yung mga nasa probinsya na gustong pumunta na Maynila para makadanas ng masapat na sahod. Hanggang hindi ginagawa yung same ang provincial rate at ang Manila rate o yung Metro Manila rate, hindi ho maglalayo-layo ang mga tao. Magtutumpukan sa isang lugar. Dahil doon, siguradong magkakatraffic. Pero hindi pa rin sa akin rason na malilate ka. Kaya nga dapat, ang mangyayari, dahil ganyan, dagdag sakripisyo ka. Agahan mo. Dapat, ang ilagay mo sa utak mo, 30 minutes before doon sa start ng trabaho ko, o start ng eskwelahan ko, o start ng kung ano mang appointment ko, ay dapat na andun na ako. Ako, yun ang nakalagay sa utak ko. Na-ano ko na yan, na-adapt ko na yan ever since. Noong pa lang ako ay kagagraduate ng college. Sabi ko talaga sa sarili ko yan, ayoko sa taong late. Ano ko, kahit hanggang ngayon, nabibwisit ako pag meron akong ka-appointment. Tapos sinabi mong gantong oras, tas darating ng after 1 hour o after 30 minutes, nakakabwisit. Alam mo kung bakit? That's a disrespect to the other person time. Diba? Yung kanyang oras, dinidisrespect mo. Mantakin mo, siya nagmadali. Mawiwirdoan ka nga eh. Kung sino pa yung malayo, yun pa yung on time. Kung sino yung malapit, anak ng tutsang kalabaw, yun pa yung laging late. Nakakabuisit po yun. Sa totoo lang. Buisit na buisit ako. Pag ako yung sa artist ko, ng late, talagang nagiinit ang ulo ko. Gusto kong ibato yung mikropono sa mukha niya. Pag nalilate. Kasi para mong sinasabing, wala akong pakialam sa inyo. Basta ako papasok ng gusto kong anong oras. Parang ganun eh. Parang sinampal ka na rin. Wala akong pakialam sa'yo. Sa oras mo. Basta ako papasok sa gusto ko. Buisit talaga ako sa ganun. Kaya, mga kababayan, pag kayo pupunta ng Japan, yan ang isang bagay na ilagay nyo sa utak ninyo. Huwag kayong magsasabi sa mga Hapon o kausap ninyong Hapon o kaibigan ninyong Hapon na, sige, punta ako dyan around 9 p.m. Nakanang may around pa. Yan yung palusot ng mga Pilipino. Around 9 p.m. Ibig sabihin, darating ng 9:30. Basta 9. 9:45, 9:59. Around 9 p.m. nga eh. Hindi ganun. Pag sinabi mo 9 p.m., latest mo na yung 8:45 darating ka. Kailangan. Kaya nga pansinin nyo yung mga tao sa tren, tumatakbo. Kasi nakaano na yan eh, naka-oras. Sasakay ako ng 8:05. O sa istasyon na ito. Sasakay ako ng 8:20 sa istasyon na ito. Kailangan, pag yan, na-late ka dito sa 8:05, malilate ka na sa 8:20, malilate ka na doon sa appointment mo. Kaya kailangan talagang nakalatag na lahat yan. Ganun doon. Kaya, sabi nga, sa Bible, let your yes be yes and let your no be no. Ano ibig sabihin nun? It's a Bible principle ho yun. Yung let your yes be yes. Pag sinabi mo, gawin mo. Pag sinabi mong no, wag mong gawin. So, wag ka nang bobola, inangangako. Kaya nga, ibig sabihin din nun, pagdating sa oras, let your 8 o'clock be 8 o'clock. Let your 9 o'clock be 9 o'clock. Ayaw na, kaya nga, alam mo na, nakakagulat eh. Ito this is a real talk, a real rebuke. Kung sino pa yung quote-unquote Christian country who believe in Christ, Christian country, sila pa yung hindi nag-a-apply ng principle ng Christianity. Maraming sasabi, bakit pinagpala ang Japan kahit wala naman silang Diyos? Bakit pinagpala ang kanilang bansa kahit hindi naman sila naniniwala kay Kristo? Alam nyo kung bakit? In reality, there are more Christians than
the real, quote-unquote, Christians in the Philippines. Real talk. Gusto mo ng real talk? Bigyan kita ng halimbawa. Ayoko mamuna ng relihiyon, ha? Dito lang sa Pilipinas, tayo ay nananampalataya sa quote-unquote God at tayo ay puprosisyon pero magsusuntukan, mag-iinuman, magdadrugs, mananakit ng kapwa, nagdudukutan. Pero again, in the name of prosesyon ito panatako ito. Pero nabago ka ba? Kaya nga meron sinasabing Biblia, obedience is better than sacrifice. Kesa yung ritual, sumunod ka. Maging disiplinado ka, mapagmahal sa kapwa, kesa yung ritual. Alam mo ba, yan ang isa sa kinagalit ng Panginoong Hesus nung bumaba siya sa lupa. The hypocrisy of those Sadducees, Pharisees. Kasi, instead of loving the people, parang ginagawa nilang mataas kami makadiyos, kayo mababa. The very essence of God's love na kanilang sinasamba ay wala sa puso nila. That's why the Lord rebuked them many, many times when He was here on earth. Talagang binatikos niya ang mga, alam niyo yung Pariseyo, mga Sadduceo, sila ang nakaka-memorize ng entire Bible noon, nung Old Testament. Alam nila yan. Lahat ng wordings silang nagtuturo. And yet, nung bumaba si Kristo, nirebuke sila because of hypocrisy. That's kind of Christianity we have in our country. Hypocrisy. Kaya nga mismo sabi ko nga sa inyo yung sinasabing Japanese time, it's not Japanese time. It's God's time. Ano ibig sabihin nun? Let your yes be yes. Pag sinabi mong alas 8 ka talaga. Pag sinabi mong alas 9 ka talaga. Huwag ka na magsabi kung hindi mo rin naman susundin. Yun ang God's time. Hindi lang yung Japanese time. Tayo, pambira tayo. Wala tayong pakialam. Bahala kayo dyan. Mauna na kayo. Gusto ko yung ang arrival ko malupit. Gusto ko kumpleto na kayo bago ako dumating. May ugaling ganyan. May kakilala akong ganyan. Kailangan kumpleto na kayo. Gusto ko ako na lang yung inaantay ninyo. Meron pa nga tayong prinsipyo nun. Biru-biruan namin nun Gustong-gusto nila, tinatawag na yung pangalan nila bago pa sila mag-board ng eroplano. Pag hindi tinawag yung pangalan nila, hindi sila magbo-board. Di ba? Uso sa atin yan sa Pilipinas. Actually, sa Pilipinas ko lang nakakita yan. Kaya nga ako naiwan sa eroplano sa Amerika. Kasi talagang you really have to watch your time. Kung sinabing ganitong boarding, sa Pilipinas, paging Mr. Byron, banatbay, paging banatbay, flight, last call, banatbay, di ba? May pa ganun pa, may pa last call pa. Anto, restaurant, last order na. May pa ganun pa tayo Di ba? Gusto natin ganun, tinatawag pa yung pangalan natin isang, saan nang ayusin nating kaugalian yan? Kasi pagdating mo sa Japan, kung hindi mo kaya mag-adjust sa oras nila, huwag ka nang pumunta. Mabibuisit lang sa iyo mga Hapon at magiging kang isang kamote. At again, hindi lang ikaw nasisira, yung entire race mo nasisira. Yung lahi mo. Pag Pilipino kang ka sa oras, iisip ka nila Filipino time. Ako naiinis ako sa ganun Naiinis ako sa ganun. Yung sasabihin Filipino time, parang hindi marunong sumunod. Sa akin sasabihin ka, Filipino time o Japanese time. Hindi ako papayag sa ganun. Hindi ako papayag. Dapat, pag sinabi kong Filipino time, on time. Hindi ganun. Kaya ako, banat by time. Yun! Susunod, control entitlement mindset. Takho yan ang ugali ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga Gen Z. Yung entitlement. Actually, hindi lang pala Gen Z. Makikita mo yun sa mga restaurant Yung gusto mo ikaw yung mauna. Gusto mo yung mga... Ayoko na lang magbanggit pero lagi ako nakakakita ng ganito Sorry, Ariel Talk Gustong-gusto nila na mag-adjust. Order. Bakit wala pa? Nauna kami doon sa table na yun May ganung entitlement. Nauna kami doon. Dapat kami naunang pinaubat sila nung pinaupo. Nakaupo na, nauna ka na umupo. Mo-order ka na. Bakit sila lumapit ka doon? Bakit pina-order mo sila? Kami hindi pa. Naka-order ka na, nauna ka na. Ba't nauna yung pagkain na yun? Mahuli sa amin. Naturalmente, bulalo order mo. Yung order nila, yung hindi niluluto. Natural, mauuna yun. Kaya nga dapat tanggalin natin yung mindset na yan. Kasi alam mo doon, unti-unti mo matututunan I made a mistake. A lot of mistake nung mga una ko sa Japan.
Kasi yung nakasanayan mo ugali na akala mo okay lang, pero hindi okay sa kanila. May maraming ganun eh. Yung halimbawa, papasok ka ng restaurant, hindi ka pwedeng basta-basta umupo. Kailangan tumayo ka, sabihin mo ilang kayo, antayin mo na paupuin ka. Hindi yung, di ba tayo mga Pilipino, dire-diretso. Pag minakita tayo po, pasok tayo dire-diretso. Sa kanila hindi. Diyan ka lang. Tumayo ka lang dyan. Antayin mo na may lumapit sa'yo at sabihin mo, ilang kayo, 4 kayo, 5 kayo, tsaka ka papasok. Tapos yung pag-queue, minsan, unahan, di ba? Sa Pilipinas, ganyan, una. Doon hindi. Pag pila, kahit wala nagbabantay, pila ka. Ano yan matic na yan, ilagay mo sa utak mo yan, pila. Dito nga, pila pa lang nag-uunahan na Yung sa mga convenience store, meron talaga dong Di ba? As convenience store, 3 cashier. Pero meron isang pila. Doon ka pipila. Hindi porket wala yung cashier na yun, doon ka pipila, doon ka dito. Akala ko kasi nung una, etong pila na to para sa cashier lang na ito. So doon ako sa kabila. Tapos nainis pa ako kasi nung mga nakapila, may nauna ako bago nauna yung isa. Kaya lang dahil tatanga-tanga ako, pumila ako doon sa kabilang cashier. Para nabuisit ako na, ako nauna sa'yo, ako dapat. Parang gano'n, di ba? Pero hindi ko naman sinabi yun. Nasa utak ko lang. Kasi nga, meron tayong entitlement na gano'n. Ugali natin yung feeling entitled na dapat ako pagsilbihan mo. Ako dapat ang mauna. Ako dapat ang laging bida. Ganon May ganon tayong klaseng ugali na bida-bida. Di ba? At nakikita ko yan. Ang dami nga nag-i-iskandalo minsan pag matagal yung pagkain. Natatawa ako. Tatawa talaga ako. Kasi nung huli kong flight, pasensya na kung kayo to kung mapapanood nyo to sa Japan Airlines. Iba ang Japan Airlines. Talagang Japanese culture talaga sila. Pila-pila kami. May pila ng Group A, Group B, yung mga business class. Yung susunod, yung may economy. Ako, alam ko na kasi. So, pumila ako doon sa Group B, sa business class. Yung Group A, hindi yung business class, pero parang milers. Sabihin yung regular customer na nila, yung may card na milers. May hapon na pumila doon. Dito ako, meron dito mga nakatambay na mga sensya na po, mga nanay, love ko po kayo. Pero may mga nanay doon. Hindi nila alam kung hindi ko akala siguro nila hapon ako kasi naka-shades ako noon. Nag-uusap-usap sila. Bakit yun? Nakapila doon. Economy naman yun dapat kasi buksan na. Tagal-tagal. Mag-chismisan sila. Gatungan pa sila. Natatawa ko kasi dahil tahimik nga, Japan Airlines to karamihan ng mga sumasakay hapon. Ang ingay nila, naririnig ko sila. Sabi ko, gusto ko ng kalabitin, pwede ba tahimik na lang muna kayo, nakakahiya. Kasi lahat nag-aantay. Lahat nakapila ng maayos. Walang hindi yung tayo kasi Pilipino, pag pipila talagang pupunta doon sa harap Ito hindi. Understood ko sino na naunang dumating. So malayo yung mga tao, hindi sila nagdidikit-dikit yung mga hapon. Etong mga Pilipino, nakikipag-unahan. Ako yung hiyang-hiya sabi ko. Ano kaya to? Turista kaya ito? O matagal na ito sa Japan at hindi nila alam ang kultura ng Japan? Na bawal maingay, bawal yung feeling entitled. Kasi medyo na-late Na-late yung pagtanggap ng pasahero. Hanggang saan tagal-tagal, hanggang may seremonya pa sila. Lahat sila magbabaw. Tapos ito, hirit na naman. Ang dami naman itong di papasukan. Nahirap na ako makatay dito. Gumagano, sabi ko. Gusto ko na pumasok kasi sabi ko gusto ko na mahiwalay sa kanila. Kasi nahihiya ako bilang Pilipino na meron tayong mindset na instead na intindihin natin at wala tayong magagawa Ano yun? Kung yung airplano na late sa paglanding, wala tayong magagawa kasi nagkakaroon talaga ng air traffic Remember, galing Pilipinas yan. Usually nagta-traffic sa Pilipinas dahil iisa pa rin ng runway sa atin. So pag na-late yan, kailangan gawin ng lahat ng protocol. Linisin yung aeroplano, ayusin, bago sila magpapasok. So sa katotohanan, hindi naman nila kasalanan. So dapat ganun ang isip natin. Hindi yung, hindi, karapatan ko to. Nagbayad ako dito. Nagbayad ako mahal-mahal ng ticket dito. Dapat akong papasukin. Dapat ako manguna. Di ba? Meron pa nga ugali sa atin kahit hindi kailangan mag-wheelchair. Nag-wheelchair para lang mauna sa pila Hindi nyo napansin? Nakakapasyal sa Japan na naglalakad. Pero pagdating dun sa immigration sa Pilipinas, naka-wheelchair na sila. Bakit? Gusto nila mauna. Kasi hindi, ako matanda na ako. Dapat mauna ako sa mga kabataan dito. Bigyan ko pa ng example sa tren. Hindi normal na tumayo pag may matanda. Kasi
siksikan eh. Nung mga unang time, nahihiya ako pag nakaupo na ako, tas may darating na matanda, na alam kong matanda talaga. Hindi biro yung matanda, ha? When I say matanda, 70, 80 years old, yung Cubana. Yung ganun na siya maglakad. Tumatayo pa ako minsan eh. Kasi siyempre sa atin, kultura naman natin yung tumayo, di ba? Pagka merong matanda, paupuin. Lola, upo ka na. Oh. So ginagawa ko nung tumatayo ako para paupuin. Ayaw nila. Hanggang ini-insist ko. Kasi ugaling Pinoy, di ba? Parang ganon. Alam mo, noong una, nagtataka ako bakit ayaw nila. Yung pala, na-realize ko through other stories ng mga kaibigan ko doon. Kasi ganun talaga doon eh. It doesn't matter whether they're old. Kasi nauna ka. Hindi ako mag-feeling entitled kahit matanda ako. At sasabihin ko, "Hoy, mga lintik kayo, tumayo kayo dyan. Karapatan ko umupo dahil matanda ako." Walang ganong entitlement sa kanila. Hindi ganon ang ugali nila. Ang problema, tayo pa nga minsan mga Pilipino, ang feeling entitled. Alam mo kung bakit? Sanay tayo sa quote-unquote VIP. Yun, wala silang ganon. Whether you are a owner of a big company or you are a politician, hindi sa kanila VIP. Wala kang makikita doon ini-escortan, wala kang makikita doon na may bodyguard. Kung may bodyguard man, yakuza yan. Wala kang makikitang ganun. Hindi sila entitled. Lahat pantay-pantay. Mayaman o mahirap, pantay-pantay. Sa katunayan, ang ayaw nila yung hindi makaintindi. Ang ayaw nila hindi alam ang system sa mga papasukan mo. Pero yung kanila ay importante po yan na dapat ikaw ay hindi feeling entitled. Susunod, respeto sa pagkain. Naku po! Yan ang number 1 pa sa atin. Isa ba yan? Lalong-lalo na pag-buffet. May nakasulat pa nga dyan eh. Bawal ang may matira, may penalty o merong bayad. Di ba? Yung mga ganun sa mga restaurant sa Pilipinas. Actually, sa Japan walang ganyan. Kasi it is normal for them to make sure every butil ng rice kakainin. It's a respect to their farmers. It is respect to the person na naghanda sa'yo. Dapat ubusin mo lahat ng ibibigay sa'yo. So sa buffet, wag kang kukuha kung hindi mo naman mauubos dahil wag kang kuha ng kuha. At wala nang sign na nakalagay doon na no leftovers. Wala nang ganon. Bakit? Matik na sa kanila yon. Kaya kung ikaw nasa restaurant, dapat ganon. Uubusin mo talaga. Nakakahiya kung hindi mo uubusin. So wag ka nang umorder kung alam mong hindi mo mauubos. Nakatatawa nga ako eh. Meron ako pinasukang isang restaurant, Filipino restaurant sa Japan. May nakasulat na no leftover. Kasi nga Filipino restaurant. Sino nandun? Mga Pilipino. Alam naman natin, ugali natin yan, takaw tingin, kukunin lahat. Para bang napaka-selfish, unahan ko na kayo. Baka mamaya maunahan ako, maubos to, kukunin ko na lahat. Hindi kasi ganun sa Japan eh. Hindi nauubos. Kahit konti pa lang lalagyan na nila kagad. So tayo naman, ugali natin, hindi, kukunin ko to, baka maubos to, baka maubos. Diba? Huwag ganun. At ang huli, eto po, dito ako na napahamak ng konti. Hindi naman napahamak, pero na natuto yung tato. Dahil nga sa kanila na merong image ang mga yakuza o yung mga gangster na may tato. Kaya meron pa ring part ng Japan na medyo naiilang sila pag nakatato yung tao. So, as much as possible, dapat natatakpan yung tattoo mo. Lalo na pagpapasok ka sa mga restaurant, mga pubs o clubs. Actually, may pagkakataon nga na, siyempre, malamig sa labas. So, pagpasok mo sa pub o sa club, magtatanggal ka ng jacket mo. Naka-t-shirt lang ako sa loob. Tanggal akong jacket ko. Pagkita, hindi pa nga to sobra kilabos dada pa kaya, lalo na. So, may mga tattoo ako. Alam mo, pinagsuot ako ng jacket kahit na ang init. Kailangan daw nakatakip yung tattoo. I learned it in a hard way. Ibig sabihin, hindi ko masyadong na-enjoy yung kinainan namin dahil kailangan kong pawisan ng todo dahil mainit Hindi naman ako pwede magreklamo, "Ay, buksan yung aircon!" Ayala, natuto na ako na next time, since may tattoo ako, kailangan kong laging merong manipis na long sleeves para kahit papasok ako, hindi ako
maano ng mapapa-jacket o di kaya kung hindi jacket, lumabas ka na lang ng store. Actually, nangyari sa akin yan. Yung may isang restaurant na nakita yung mga tattoo ko, go to the next restaurant, go to the next restaurant. Alam mo yun, nakaka-offend, nakakasakit ng feelings, pero wala ka magagawa eh. It's their culture eh. Sabi ko nga sa inyo, pag nagpunta ka doon, you have to adjust to their culture. Hindi sila mag-a-adjust sa'yo. Kung ayaw nila ng maraming tattoo, wag ka nang, mag-adjust ka, magsuot ka ng long sleeves. Kaya natutunan ko yan noon. Kaya okay, kahit sa mga onsen din, di mo onsen yung mga yung mga parang nila is yung may mga jacuzzi, yung hot water, yung gano'n nila, bawal din pag may tattoo. May swimming pool, bawal din. Merong mga private onsen na tinatawag, yung sa balcony ng hotel room mo may onsen, yung may hot water, may ganon. Or meron din naman mga onsen na pinapayagan, pero bibihira yon. Or, minsan, may additional pag may tattoo. Weird nga yung part na yun. Sabi ko, bakit may additional? Mawawala ba yung tattoo ko pagka nagkaroon ako ng additional payment? Pero wala eh. Ganun talaga kultura nila eh. It's additional na kailangan ganun. So, limited yung napupuntahan kong onsen. So, i-google mo talaga kasi para hindi masayang yung oras mo. Again, hindi ko naman sinasabi burahin nyo yung tattoo nyo. Hindi ko naman binure. Ang akin lang, mag-extra adjust ka. Adjust mo kung saan ka pupuntang lugar, di ba? O kaya long sleeves ka, o sa mga onsen, i-google mo talaga kung saan allowed ang tattoo na So, dapat ready ka. Dahil, once again, they will not adjust to your culture. Ikaw ang mag-a-adjust sa kanila. So, ayan po ang mga guidelines pag kayo ay pupunta ng Japan. Once again, napakaganda ho ng Japan, napakalinis, napakasarap ng kultura. And ako, bilang foreigner na pabalik-balik ng Japan, I want them to stay ng ganun. Disiplinado, malinis, tahimik. Kasi nga, that's the reason why I go there. It's because of their culture. Because of yung kanilang society. Kaya ako pumupunta doon. I don't want them to change. Kaya nga, ginagawa ko itong mga video na ito for us to understand na tayo ang mag-adjust kung gusto natin pumunta doon. At somehow, matuto tayo dito sa aking mga naging pagkakamali na rin at tinuturo ko sa inyo ngayon ito para maunawaan ninyo na hindi ko sinasabing huwag kayong pumunta ng Japan dahil kamote kayo, hindi. Para matuto tayo mag-adjust. Kasi, tulad nga ng sinabi ko, yung mga natututunan ko sa Japan pag pumupunta ako, pag nagre-relax ako doon, binibitbit ko dito. Lahat ng natututunan ko doon, lumalawak ang aking mindset pagdating sa mga attitude, karakter, yun ina-apply ko pagdating dito. Pag sinabi kong ganitong oras, ina-apply ko yan. Paglinis ng kinainan ko, ina-apply ko rin yan. Actually, ang dami ko natuto. Ako po, para hula sa kaalaman ninyo, lalaki ako, alam niyo naman ng lalaki, burara, di ba? Ang lalaki, away nga yan lagi ng mga mag-asawa, yung kung saan nilalagay maduming damit, di ba? Hindi marunong magtaas ng pati nga yung pag-ihi nila, alam niyo ba? Kwento ko lang to Ang pag-ihi nila, merong instruction dyan. Kahit lalaki ka, umupo ka pag umihi para yung ihi mo hindi tumatalsik kung saan-saan. Yan ang madalas na pinag-aawayan ng mga mag-asawa Sa Pilipinas, yung ihi nila, ano ba yan? Yung ihi mo, lagpas-lagpas na ako naman. Sa gilid-gilid na, punasan mo naman. Itaas mo naman yung Sa Japan, hindi ho ganun. Umupo ka. Instruction yun Sa lahat na makikita, madalas mo makikita yan. Pag iihi ka, umupo ka. Kasi nga, para yung mo, hindi ko saan-saan pumupunta, ihi mo, diretso talaga dun sa bowl. At hindi mo tinataas-taas yung ganun. Kasi may babaeng gagamit na susunod. At ito pa maganda lahat ng CR doon merong alcohol, palinis ng toilet seat, tas may tissue para lilinisin mo before and after mong gamitin. Sabi ko kaya gusto ko doon kasi nga kahit saan pwede ko umebak doon Walang biro. Kasi ako yung tipo ng taong ganun parang aso. Alam mo yung arang aso, pag kumain ebak. Ganun ako syempre madalas akong kumain, di madalas ako umebak. Ito, I mean real talk lang. Di ba? Marami sa atin ng ganun, ayaw lang aminin. Yung pag kumain, kaya nga maganda doon kasi anywhere, malinis ang CR. Anywhere, talagang
Eto saan ka makakakita na eroplano na merong bidet? Hindi nga bidet, yung pinipindot. Eroplano yan Japan Airlines. Eroplanong merong panghugas ng wet packs. Saan ka makakakita nun? Alam niyo ibig ko sabihin, it's really something that you would really enjoy going to Japan. Their culture, their cleanliness, everything. Pero, once again, ikaw ang mag-adjust, ikaw ang matuto, ikaw ang magbago, hindi sila. Kaya ako, ngayon na nagkakaroon ng issue dyan sa Japan, I'm really against, sorry pasensya na Pasensya na ako sa mga ibang dyan. I'm really against na kumuha pa ng mga foreigner itong Japan. Dapat hindi na sila, tumigil muna sila sa pag kukuha ng mga immigrants o pagbibigay ng resident visa sa mga alanganin. Alam naman nila kung sino, alam naman ng Japan kung sino yung lahing ayaw mag-adjust. Tayo mga Pilipino, medyo nag-a-adjust na tayo doon. Mabilis tayo mag-adjust, mabilis tayo mag-adapt. Kaya nga kahit yung mga OFW sa ibang bansa, mabilis mag-adjust kahit papaano. Although may mga pasaway din, pero mas mabilis tayo. Mostly, mas mabilis tayo mag-adjust. Pero meron talaga mga lahi sa ibang lahi na pumupunta ng Japan na ini-insist nila yung gusto nilang mangyari. Dahil sa paniniwala o dahil kinalakihan na nila, ganun. Sana itigil ng Japan. I'm asking the government of Japan, please don't allow these people na nagdi-disrespect sa inyong culture. I'm here making this video so that my fellow Filipinos would learn how to adjust pag pumunta sa Japan. Sana may mag-translate nito sa Japanese. Sensya na, hindi ko kaya i-translate Yun lamang po. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Mabuhay po tayong lahat, mga kababayan ko.